mula sa ating trio harapang tagapayo. So, Attorney Lorna, what do you think? May regulasyon bang pwedeng gayahin sa ibang bansa? Alam mo, ang PAGCOR mismo realizes na addictive talaga to. So although legal ang online gambling, meron silang programang tinatawag na responsible gambling or gaming. Sila mismo nagsasabi na, nagwa-warn na be a responsible gamer. Number one, linilimit na ng PAGCOR yung deposit. So, hindi pwedeng napakalaki ng deposit. Number two, merong option ngayon ang PAGCOR for kasi dati, kasi ang gambling kasi, nababasa yung habit mo. No? So ngayon, meron ng programa ang PAGCOR, pag nakikita nila na addictive na ang behavior mo, ini-stop nila. And number three, na-monitor na nila ang 21 and below. Because the legal age for gambling is 21. Whether PAGCOR dito or offshore gambling. That's why maraming tinatanong, are you a robot? Are you a this? Are you a that? No? Below 21, illegal yan. Naku madalas naman nagsisinungaling sa ganyan. Marami. At saka yung fake IDs, mga ganon. So, binabalanse ng gobyerno ang the need for additional revenues, ang gobyerno, at saka yung dangerous effect sa ating population or kabataan. Attorney, yung sinasabi na nabubugbog siya pagka tumatanggi siya sa sex. Diba sa mag-asawa, kahit kasal pa kayo, kung ayaw nung babae o ayaw nung lalaki, pwede pa ring rape yun, di ba? Oh yeah, favorite topic ko yan na Senate investigation na ako dyan. Oo. Sinabi ko, may marital rape. No means no. Okay? Ayun. Pag Kung sinabi, ayaw, ayaw. Kung ayaw. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille naman. Okay, thank you, Ate Kuring. Unang-una, dito, ang affected dito yung tinatawag nating prefrontal cortex. Dito, bakit? Kasi, tatandaan natin, ang gambling, sabi nga ni Doc Dex, they stimulate yung ating reward system. Pag ito gumagana, yung decision-making natin ang naapektuhan. Kaya sinasabi dito ni Alvin, hindi, sa susunod mananalo ako. So pag nagiging ganun, apektado personalidad, apektado kung paano ka magdesisyon, kaya nagiging ganyan, na walang nangyayari sa buhay natin kasi ang iniisip natin, yun lang, yung baka manalo, puro baka. Ang mahirap din dito, Alvin, kung gusto mo talagang magbago, hindi pa pwedeng ako magsasabi sa'yo or yung asawa or yung partner mo. Kailangan mismo sa sarili mo. Ang tinatawag nating addiction, may predisposition yan may genetic predisposition. So tignan mo sa linya nyo, sa magulang mo, sa mga kamag-anak mo, sino ang nalululong hindi lang sa gambling, sa pagsisigarilyo, sa pag-inom ng alak, or sa iba pang klase na paglulong sa droga mismo. Kasi 25% na mamana yan. Sana bigyan mo ng pagkakataon na maging maayos ang buhay mo. Yan lang po. Okay, thank you, Doc Camille, Dr. Love. Dapat pa bang mahalin ang tulad ni Alvin? Kawawa naman kung hindi mamahalin si Alvin. Ikaw nang pinakawawang tao pag wala nang nagmahal sa'yo. Generally, when we speak of gambling, immoral ang gambling. Kasi talagang masisira ang pamilya. Pero yung immoral at illegal, nagiging moral at legal pag ginawang legal ng pamahalaan ang sugal. So, miski anong problema mo dyan, basta ginawang legal, open na yan, di ba? Si Annalyn, maawa ka sa sarili mo, anak. Maawa ka sa sarili mo. Pwede kang bumitaw sa relasyon mo dito. Pwedeng humingi ka ng tulong sa abogado para masuportahan yung mga anak mo. Nang hindi mo ipinipilit yung sarili mo sa impaktong katulad nito, natutulog ka, gusto kang gahasain. Pag hindi pumayag, sasaktan ka. Alam mo, miski aso, hindi ginagawa yun, Alvin. Alam mo, huwag mong sabihin wala kang makitang trabaho. Ang dami dyan namumulot ng basura sa gabi. Kumikita. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw,
maraming dahilan. Una sa lahat, kaawaan mo ang sarili mo kasi wala kang mararating sa buhay mo kung ganyan ka lang ng ganyan. Maraming salamat, Ate Kuring. Maraming salamat. Ayan, ako, galit na si Dr. Love. Mag-isip-isip ka na, Alvin.